Yan, sige. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isa pong opportunity na muli makakapanayan po natin. Sa unang-unang pagkakataon, makakapanayan po natin si Rebecca, ang bunsong anak ni Tatay Danilo. Nais ko lamang po siyang kausapin at alamin yung kung ano ang saloobin niya sa naganap na pangyayari na binawian ng buhay ang kanyang pinakamamahal na ama na wala sila. Na kumbaga binawian ng buhay pagdating. Yan. So, kausapin po natin. Kaya po, samahan niyo po ako. Ayan, isang mapagpalang gabi sa iyo, Rebecca. Good evening din. Salamat. Una sa lahat, salamat kasi napaunlakan mo ako para ikaw ay aking makausap. So, kumusta naman ang buhay mo, Rebecca? Sa ngayon? Ayun po, okay naman po. Yung pagsasama din po namin ng partner ko po, okay naman po. Anong bagay ang natutunan mo sa pangyayari ng iyong magulang? Like halimbawa, itong sitwasyon na nangyari sa iyo. Ay, yung natutunan ko po, yung parang naging lesson po sa akin, yung dapat pala, inuna ko yung pamilya ko, yung si Papa. Na dapat pala yung pag-aaral ko muna yung nauna ko bago yung pagsasama o ano po yung puso yung nauna. At pala, inisip ko nung una po na mas importante palang pamilya kaysa sa mga ganun pong mga bagay. So, yun yung bagay na naging lesson mo. Opo. Para matutunan natin pag-aralan ang susunod na pagkakataon na kumbaga ito yung pagkakataon na matututo ka na mag-minimize ng mga pagkakamali kundi maitutuwid mo na sa pamamagitan ng mga experience mo, di ba? Opo. So ano ang tinapos mo? Ikaw ba ay nakapag-college o ikaw ba ay Hindi po. nakapag-high school? Sa high school lang po, grade 10 po sana. Grade 10 sana. Opo. Mangarap ka, libre naman ang mangarap, walang bayad. Hindi naman hadlang yung kabataan mo at hindi rin hadlang yung nag-asawa ka ng maaga. Nasa sayo pa rin ang pagpapasya kasi ikaw naman ay may sariling kaisipan at the same time, bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon ng pag-isipan yung mga bagay na hakbangan mo. Opo. Kasi sabi nga nila, ang pag-asa daw sabi nga ni Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. So, paano magaganap yun? Yan ay depende sa pag-adapt natin sa bawat gagawin natin. So, kumusta naman ang buhay mo bilang isang Rebecca na nagkaasawa ng maaga? Ano po, yung para sa akin po, medyo mahirap din po kasi sa murang edad nakapasok na po ako sa ganitong sitwasyon. Hindi mo ba ito pinagsisisihan? Hindi naman po, ano lang po, dun lang po sa part, gaya po nung unang sa vlog, dun po sa part na napabayaan ko po yung kapatid ko tapos si Papa po. Ako na lang nga po yung parang magiging katuwang po ni Ate Piniel sa pagtulong kay Papa tapos naiwan ko pa. So, ibig sabihin, pinairal mo yung damdamin mo. Opo, nung time na po yun, yung puso ko po talaga yung nauna. So, nineglect mo yung mga paalala ng magulang. Opo, yun po yung hindi ko naisip nung time na yun, yung mga paalala sa akin, lalo na po si Papa. Yung mapaalala na, huwag mo na mag-asawa, ganun yung pag-aaral mo na unahin. Nawala po yung time na yun sa isip. Nawala yung time na yun. Opo. Nang dahil doon, parang kumbaga, ito yung naging eye-opener sa buhay mo. Opo. Na through that, na-realize mo na meron palang bagay na dapat pa tayong sundin sa mga, hindi lang pala dapat pairalin yung damdamin, kundi dapat din pala i-level pati isip. Tama. Pero alam mo, ang isang factor dito na nakatutuwa, kasi matatag ka, naging matatag ka sa kabila ng pangyayari. Kumusta naman ang kalagayan mo ngayon na dumating ka, hindi ilang oras lang kayong nagsama ng papa mo, nung dumating ang ate mo, binawian ng buhay. Anong pakiramdam ni Rebecca? Para sa akin po, sobrang sakit din po kasi ano po, yun na po yung time na makikita ko po pala si Papa tapos yung mayayakap, tapos yung time po na hindi man lang ako nung time na yun nakasabi si Papa ng kahit ano, makausap si Papa. Masakit po sa akin na hindi ko po man lang si Papa naasikaso nung nandito pa po siya, nung malakas pa po siya. Kaya masakit din po para sa akin na
Oo po, nawala po ako ng 8 buwan po sa piling ni Papa, pero para sa akin sobrang sakit din po na mawala ng magulang. Actually, totoo yan. So, sige, iyak mo lang. Alam mo, maganda yon sa part na yan, na ipo-voice out mo yung damdamin mo through that. Kasi alam mo kung bakit. Nakakaluwag ng damdamin kasi yung ibino-voice out mo yung nararamdaman mo. Sorry po. Pero, pasensya ka na kung ikaw ay napaiyak sa aking katanungan. Okay. Pero ano ang pakiramdam ng isang Rebecca na ikaw ba bago na pumanaw ang kamatayan ng iyong papa, nakuha mo bang sabihin sa kanya yung saloobin mo na, Papa, ano, or whatever, meron ka bang bagay na nabanggit na nakapagpaluwag ng iyong damdamin para sa iyong Yung time magulang? po na nung nasa ospital po, yung humingi din po ako ng sorry dun kay Papa Oo. habang niyayakap po siya, habang nakahawak din po sa akin si Papa ng mahigpit. Oo. Humingi din po ako ng sorry dahil yung time po na nakakumpine si Papa, yun lang po yung nakauwi ako. Yung malakas pa po siya, di ko man lang po siya nabisita. Yung naasikaso po. Tapos lahat po si Ate Pini. Dapat sa amin yung tatlo. Kumusta naman yung buhay asawa mo? Yung sa naging mapagmahal naman ba yung pinagdesisyonan mo na naging kalibin mo ngayon? Okay naman po siya. Yung madiskarte naman po. Mabait naman po siya. Yun nga lang po yung yung una pong kwento na may hindi naman po mawawala sa relasyon yung selos po, di ba? Normal na po yun. Pero yung sinasabi ko naman po sa kanya, isa lugar po yung pagsiselos. Tama. Hindi ko siya masisisi unang-una sa edad niya at sa iyong edad. So, malayo ang pagitan. Opo. So, dito ko makikita na medyo mayroong differences. Opo, different. So, salamat naman sa opportunity kasi alam mo kung bakit. Yung may mga bagay kasi kailangan din mag-adjust ng lalaki through you. Pero I hope na maintindihan kanya kasi. Opo, kasi kung titingnan po sa aming dalawa, mas matured po yung isip niya kaysa sa akin dapat. Kasi dapat po siya yung mas umuunawa sa akin kasi bilang babae po, di ba? Tapos mas matured po, dapat iniintindi niya ako sa lahat ng bagay. Sa bagay, hindi ko siya masisisi kasi unang-una, hindi na, kasi sa murang edad mo, hindi mo na naisip yung family background kasi. Opo, hindi po talaga. Talagang ang pinairal mo yung laman ng puso mo. Be honest naman po, yung puso talaga yung umiiral sa akin. Nakalimutan mo yung family background, ano bang background ng family nito. Kung tutusin, titingnan natin ang sitwasyon, ano? Magkapatid nga minsan, hindi magkasundo. How much more magkaibang tao pa, di ba? Kaya nga. At dito mo makikilala ang tunay ang ugali ng isang tao pag nagsama kayo. Kaya nga po. Di ba? Opo, tama. So, doon ka natuto ngayon dahil sa ganung Yun pagkakataon. din po yung isa din po naging lesson sa akin. First and foremost, huwag mo kalimutan manalangin sa Diyos. Nabigyan kanya ng wisdom na galing sa kanya na mapag-isip-isip mo yung bagay na bata pa ako, pwede pa akong mangarap. Kausapin ko mister ko, nabigyan niya ako ng pagkakataon na kahit makapag-aral ako ng testa or whatever na matupad ko yung plano ko para sa magulang ko. Di ba? So, maganda yung mag-uusap din kayo ng heart to heart. Normal sa isang tao ang magselos kasi kapag walang pagsiselos, walang pagmamahal. Opo, tama. Di ba? So, bagay sa pagkakataon ito, ako ay nagpapasalamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon. So, ngayon meron lang ako isang bagay na hilingin sa iyo. Opo. Anong nais mong sabihin at ipaalam sa buong mundo? Paano mo maidi-discuss yung kalagayan mo para maipadama mo sa kanila na ang isang katulad mo ay maging isang ikangay parang paalala sa mga kabataan? Okay po, yung para sa akin po, sabi nga po nila, bago po gumawa ng desisyon, pag-iisipan po mabuti. Kasi yung sa akin po, yung time po yun, na padalos-dalos po yung pagdesisyonan ko po. Hindi po ako nakapag-isip. Sabi nga po nila, bilyon mo po isipin yung gagawin mong desisyon. Ako po, parang isang desisyon lang eh. Kulang, ganun po yung sa akin. Kaya, sa mga kabataan pong nanonood o makakarinig man po sa akin, huwag niyo pong pairalin muna yung puso. Yung isip po muna, maging matured po sa lahat ng bagay. Kasi ako po ngayon ko lang po talaga na-realize kung saan po uli na yung lahat. Kaya sa mga kabataan po ngayon, maging matatag din po, tapos
Okay lang naman po kung pumasok sa isang relasyon, di naman po, di ba yun mawawala. Pero, wag po Padalos-dalos. opo, tapos wag ibubuhos yung pagmamahal ng sobra. Magtira sa sarili. Yun. Dapat 50-50 lang, ano? Opo, Para wag mabasag, hindi na kayang buuin. By the way, maraming salamat sa opportunity ito. I hope and pray na sana maging stepping stone ka ng mga kabataan na wag tularan yung pangyayari na nangyari sa buhay mo. Kumbaga, ikaw ang maging lesson nila or maging example nila kapag napanood nila itong vlog na ito. Salamat ng marami. Opo. God richly bless you. At pwede ba kita ipag-pray? Sige po. Pakiano mo na, bro. Sige, tayo manalangin. Ipag-pray ko yung future mo. Although hindi ako nagbibigay ng future, ha? Si Lord ang nagbibigay. Kumbaga ako, Instrumental lang kinonvict lang ako ng Lord na maipag-pray ka na matupad nung ninanais. Even may asawa ka, pwede mo maganap ang pangarap. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, we ask for your presence this evening. Salamat po sa buhay ni Rebecca na pinaunlakan ng Inigo. Dalangin ko po, gumawa ka ng himala sa kanyang buhay. Gumamit ka ng may kakayanan na matupad ang kanyang pangarap. At buksan mo po ang kanyang spiritual understanding, spiritual heart, spiritual mind, maging ang kanyang asawa. Bigyan mo ng malawak na pag-iisip, malawak na pangunawa, naganap niyang maunawaan ang kalagayan ni Rebecca. Dalangin ko po ang iyong pagpapala ay buhos mo sa mag-asawa na kung saan sila po ay patuloy mong pagpalain. Salamat po sa kanilang buhay, lalong-lalo na po sa araw ng bukas, sa huling antungan ni Tatay Danilo. Hinihiling ko po na i-comfort mo ang kanilang puso. Let your Holy Spirit comfort their heart, Lord, habang kami po ay nakikipaglamay dito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Thank you so much. Wait lang siya doon. Okay na Ay, siya. may bibigay ata. Tingnan ko doon kung ano. Maululubat na ito, brother. Oh. Yan, isang mapagpalang gabi sa'yo. Alam ko, kailangan mo ang budget. Pero pasensya na lang kasi ito lang nakayanan ko. Ito yung galing sa ating sponsor. Kasi Thank you may po. sponsor. Maraming salamat po sa lahat po ng sponsor po na nagbigay po sa lahat po. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, salamat kay Auntie Estrella Prats, Tita London, Bell's Kitchen, Kamalangs Variety TV, Marilyn Salcedo, at salamat po sa opportunity ito na nabigyan tayo ng pagkakataon na makakausap si ano. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all. Huwag niyo pong kalimutan, Mrs. Paspits. Bye-bye. God bless. Okay na.